Hi, good evening sa mga kasari ko dyan. Ayan, good evening sa inyo. At dahil panggabi ako nga, ay puyatan na naman tayo. Tapos, hindi pa rin ako tapos magligpit dahil ayan, makakalat. Nag-grocery kami kahapon at ngayon ko pa lang siya nababawasan. Kasi kahapon inuna ko yung mga ano ba yung dumidilim guys? Inuna ko yung mga chichirya. Inuna kong i-display yung mga chichirya. Ayan, as you can see, nasa likod ko, diba, full na. Tapos dito sa may bandang harap meron din. Ayan, and then meron pa ako doon sa loob na naka-plastic at hindi ko pa rin siya tapos. So, ayan. Nagpahinga lang ako kasi nakakapagod mag-display, guys. Hindi ko kaya ng tuloy-tuloy. Kailangan pa ipahinga din, diba? Baka ikamatay na natin to. Charis. Ayan, so ayan guys, mapapakwento ako dahil nga yung issue kahapon tungkol sa GCash, ayan. Ngayon ko lang kasi na-experience yun eh. Yung, alam nyo yung 2 taon mahigit na ako nag-GCash dito sa tindahan namin. Pero ngayon ko lang siya na-experience na may nagpa-GCash, may nag-send sa akin as in, cash out. Ayan, mayroon siyang resibong pinakita. Tapos, nung tinignan ko dun sa GCash account ko, sa inbox at saka sa transaction, wala namang pumasok sa akin. Syempre, hindi ko ma-release sa kanila yung pera kasi nga wala naman talagang pumasok sa akin. So, ayan, binalik-balikan nila ako. Sabi ko, magre-request lang muna ako ng transaction history sa email para malaman ko kung talaga may pumasok sa akin. Kasi ngayon ko lang din talaga siya na-experience. Ayan. Tapos, kahapon yun, August 26, mga 2 beses kasi siya nag-cash out. So, 2 yung sinend niya. Isang 100 at saka isang 400. Yung 100 na cash out niya na, which is, ang oras nun ay 1:43 PM. Tapos, yung isang 400, ang oras na nakalagay dun sa kanyang screenshot ay 1:27 PM. Pero nang nag-request ako sa history ng GCash, walang 400 na pumasok sa account ko. Doon talaga mismo sa history ng ng email, walang pumasok. Ngayon, inaantay ko yung customer ko na bumalik kasi nga kahapon binabalik-balikan nila ako dahil sinend lang din naman sa kanila yon. Sabi nila, na-send na daw. Nag-send naman daw sa kanila na bawas na daw. So sa akin, syempre, hindi ako basta-basta nagbibigay lalo na kapag pera. 400 din yun na hirap kitain noon. Ngayon, inaantay ko silang bumalik. Wala pa. Ayan, sabi ko sa lalaki kahapon na mga alas 12 ko pa to ng gabi ma-request kasi hindi naman pwedeng i-request sa GCash yung same day mo. Yung same day na history mo, i-request mo rin sa GCash yun, diba? Hindi naman yun nare-request eh. Dapat kinabukasan mo pa siyang i-request. Halimbawa, August 26 ngayon, kinabukasan mo pa siya pwedeng i-request yung history ng buong transaction mo ng August 26. So, sabi ko, pagka alas 12, pwede na ako mag-request. Kaya lang nag-request ako simula alas 12 hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. No transaction history lumalabas. So, yun, pinagtsagaan ko ulit-ulitin hanggang sa lumabas nga. Wala talaga yung 400 niya. Ayan. Ngayon, naantay kong bumalik, hindi na bumalik sa akin. So, yan. Sa mga nag-GCash, ingat po kayong lahat dahil hindi natin alam, diba? Hindi natin alam kasi madali lang naman i-edit yung yung resibo ng GCash. Nai-edit po yun. Ayan. Kaya hanggat maaari, kung wala naman talagang pumasok sa GCash account nyo, wag kayong magre-release ng pera. Mahirap kitain, promise. Ayan, hindi nila alam yung puyat at pagod natin kung hanggang saan natin kinakaya para lang makasurvive tayo tapos ganun yung mangyayari, diba? Dito kasi guys sa GCash ko, dito sa akin sa tindahan ko, ingat na ingat ako sa GCash ko kasi nga nag-iisa. Ayan, sana nga ako. Ayan, ingat na ingat ako sa GCash ko kasi nag-iisa na lang dahil yung unang GCash namin, which is sa sa asawa ko, na-report yun dahil nga nagamit din ng scammer noon. Ngayon, nag-iingat talaga ako. Hindi ako nagka-cash out kapag walang reference. Hindi ako nagka-cash out kapag may reference man sila pero wala dun sa transaction ko. Ayan.
Hindi rin ako basta-basta nagsisend kapag hindi ko hawak yung pera. Yan ang una-una ninyo tatandaan kapag nag-Gcash kayo. Kasi risky talaga siya kasi pera, 'di ba? So yan, ingat na ingat ako. Kaya sana kayo rin ingatan nyo dahil sa Gcash pa lang din, dyan tayo kumikita ng malaki din eh. Kasi yan yung malaki yung tubo, 'di ba? Bawi na lang tayo sa Gcash kasi yung paninda natin, hindi naman natin kayang patungan yun ng katulad sa Gcash. So, sa Gcash na lang tayo babawi kasi yung paninda natin, magkano lang naman tubo dyan? Piso, 2. Siguro hanggang 5 yung pinakamataas dyan. O, 'di ba? Tapos ang dami pang kakompetensya. So, yun guys. Ayan, umuulan dito. Kung naiingayin kayo sa background ko, ibig sabihin umuulan dito. Anong oras na ba? Oh, 1:11 AM na. So, good night sa mga tulog na dyan. Ayan. At isa pa nga din pala, simula nung na-report yung isang Gcash namin, hindi na rin ako nag-display ng number namin sa labas ng tindahan. Ayan. Hindi na ako display ng number namin, tsaka pangalan. Nakatago na dito sa tindahan ko. Kapag may magka-cash out, ayan, naghahanap sila ng number sa labas. Pag yung mga nakapost dyan. Pag wala sila makita, saka sila magtatanong. Kaya mahirap din na i-display yung number. Kahit sabihin mo, kahit ilagay mo doon yung mga initial lang ng Gcash number mo. Yung ibang hinuhulaan yung pangalan ko dito. Kaya lang, minsan hindi talaga ako nagbibigay ng buong pangalan ko kapag may nagtatanong, anong pangalan nito? Basta yan na lang kuya yung lalabas, ganyan na lang sagot ko. Tapos kapag sa bangko naman, pinapalagay ko na lang yung pangalan ng tindahan. Ayan guys, kapag bangko, pangalan ng tindahan namin yung pinapalagay ko, CJ Store na lang. Ayun, pwede naman kasi yun eh, hindi naman kailangan na buong pangalan mo ilalagay doon. Yung iba talaga, gusto talagang malaman. Kaya hindi rin ako talaga nagbibigay. Kasi natry ko na rin yun yung mag-transfer ka ng pera papunta sa bangko. Kahit na hindi mo buong pangalan yung ilagay, pwede. So, yun lang guys. Sana mag-iingat tayong lahat, lalo na ngayon, ang daming hindi natin alam yung mga iniisip nila, 'di ba? So, yun lang. Na-share ko lang. Bye-bye!